Gatchalian, opisyal nang idineklara bilang Senate President sa isinagawang special session sa Senado ngayong araw. Pagbabago sa liderato ng Senado, tanggap na ni Senator Alan Peter Cayetano. Ngunit paglalabas ng katotohanan hinggil sa maanumalyang flood control projects, ipinangakong ipagpapatuloy. Makikipagtulungan sa Senado, tiniyak ng House of Representatives sa ilalim ng leadership ni Senate President Sherwin Gatchalian. Ilang mga players ng Ateneo Blue Eagles nagtungo sa PNP-CIDG para sa pagpapatuloy ng investigasyon sa pagkasawi ni na Baterbonia at Adili. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines. Unanimous ang boto ng 13 senador na present sa session hall. Si dating Senate President Tito Soto naman ang iniluklok na Senate President pro tempore. Si Senador Juan Miguel Zubiri ang majority leader. Nag-nominate na rin ng mga miyembro ng iba't ibang Senate committees kabilang ang makapangyarihang Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa flood control projects. Wala sa sesyon ngayong umaga ang mga miyembro ng Cayetano Block. Ongoing pa ang special session ng Senado at Kamara. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang special session para maipasa ang ilang priority bills. Tinanggap na ni Senator Alan Peter Cayetano na tapos na ang kanyang pamumuno sa Senado bilang Senate President bago pa formal na idineklara ang pagbabago ng liderato sa Senado. Sa Facebook post ng senador, bago pa ang pagsisimula ng special session sa Senado, sinabi nito na hindi siya nalulungkot sa pagkawala ng kanyang posisyon, kundi ang umano'y posibleng pagkawala ng pag-asa ng ilan na masusugpo pa ang korupsyon sa bansa. Gayunpaman, tiniyak ni Senator Alan na ipagpapatuloy pa rin ito ang paglalabas ng katotohanan at paghahanap sa mastermind sa maanumalyang flood control projects. Sa huli, ipinahayag ng dating Senate President na handa itong makipagtulungan sa bagong liderato ng Senado at tiniyak na susuportahan ang mga pondo para sa tulong sa Mindanao matapos ang lindol. Tapos na ang laban at buo na ang 13 senador na kailangan para maideklarang may caucus ang Senado. Pinunan ni Senator Joel Villanueva ang kakulangan ni Senator Sherwin Gatchalian para makumpleto ang bagong majority group. Agad na nagsimula ang special session at una sa kanilang agenda ang pagluluklok ng bagong Senate President. Tumayo si Senator Juan Miguel Zubiri upang inominate si Senator Gatchalian para sa posisyon ng Senate President. Unanimous ang boto ng mga present na senador at wala namang naging pagtutol kay Senator Win bilang pinuno ng Senado. All those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye. Aye. All those against, say nay. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines. May we ask Senator Gatchalian to... before that, Senator Francis Pangilinan is recognized. Yes, just for the record that the vote having a quorum is unanimous, Mr. President, for the record. Thank you. We place that on record. At dahil nabakante na ang Senate President pro tempore, itinalaga naman nila sa posisyong ito si Senator Vicente Tito Soto III, habang Majority Leader at Chairperson ng Rules Committee si Senator Zubiri. Mr. President, if I may be able to take my oath as well as Majority Leader, although I have been elected as the Chairman of the Rules Committee, but I was not able to take my oath the last June 3 meeting. Yes, we will administer the oath to Thank you the very much, Majority Leader. Samantala, isang oras bago magsimula ang sesyon, naglabas ng pahayag sa social media si Senator Alan Peter Cayetano. Dito ipinahayag niya ang buong pusong pagtanggap sa pagtatapos ng kanyang termino bilang Senate President. Nagpaabot ng pagbati si House Speaker Faustino Boldini III kay Senator Sherwin Gatchalian matapos na mailuklok bilang bagong Senate President. Ayon sa House Leader, nananatiling committed ang Kamara na makipagtulungan sa Senado para maisulong ang mga prioridad na panukalang batas.
May Nagpaabot nakabinbin ngayong petisyon sa Korte Suprema sina Senator Alan Peter Cayetano kaugnay ng issue sa liderato sa Senado. Ngunit dahil bumaba na si Cayetano bilang Senate President at napalitan na siya ni Senator Sherwin Gatchalian, natanong ang Korte kung ano ang mangyayari sa petisyon at kung kailangan bang ipagbigay alam ito sa kanila ni Cayetano. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille T., ihintayin na lang ang magiging aksyon ng hukuman kaugnay ng petisyon. Mayroong unbanked session ang Korte Suprema ngayong araw. Judicial interpretation ang umano'y layunin ng pagdulog sa Korte Suprema ng kampo nila Senator Alan Peter Cayetano. Ayon sa senador, nais nitong mabigyan ng permanenteng gabay ang mga mambabatas pagdating sa pagpapakahulugan sa mga nakasaad sa batas at sa regulasyon na nararapat ipatupad sa kanilang institusyon. Binigyang diin ni Senator Cayetano na ang Korte Suprema ang final arbiter pagdating sa paghahanap ng wastong pagbibigay ng kahulugan sa batas. Pag may violation ng Constitution, sa Supreme Court talaga ang punta. Nasa Supreme Court ngayon po yan, and we have faith, no, that the issue is something that is very important not only now but in the future. The issue will determine our kind of democracy. Labas. Yan ang sagot ni Senator Kiko Pangilinan matapos na ilabas sa press conference kahapon ng mga dating sundalo at nagsilbing bodyguard ni former Congressman Zaldico ang isang larawan kung saan makikita ang senador at ang kanyang asawa at aktres na si Sharon Cuneta. Makikita sa picture na kasama ng mag-asawa ang mga empleyado ng aviation business ni Zaldico. Labas. Samantala, tinawag din kasinungalingan at katawa-tawa ng mamamahayag na si Arnold Clavio ang pagdawit sa kanyang pangalan na kasama rin umano sa mga tumanggap ng pera mula sa flood control projects. Sa statement na inilabas ni Clavio, sinabi nito na hindi siya natatakot at wala siyang anumang itinatago. Anya, sa korte na lamang sila magkikita at doon igigiit ang anyay mga walang kwentang bintang laban sa kanya. Kaugnay nito, naglabas din ng pahayag ang GMA Network at sinabing siniseryoso nila ang anumang usapin na may kinalaman sa integridad ng kanilang mamamahayag. Tiniyak ng tama rin sa mga pinangalanan ang TV personality at kolumnista na si Ramon Tulfo. Ayon sa isa sa mga dating sundalo, linggo-linggo umano ang pagbibigay ng pera sa kolumnista. Ramon Tulfo. Saan? Sa Pro 87, Scout Gandia sa Prolog QC. Marios, Tupat Morato, Marios, Scout Gandia, number 87, Prolog, Quezon City. Tama rin sa mga dinawit din ng mga bagmen si Senator Francis Chis Escudero na tumanggap din umano ng pera na inihatid pa sa kanyang bahay sa New Manila. Pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Chis Escudero sa number 159 Street Corner, Hernade, New Manila. Naghatid kami ng 4 na malita na may iba-ibang sukat. Sa ngayon, wala pang inilabas na reaksyon hinggil dito sa Escudero. Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang pagkakadawit niya sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ito ang kanyang sinabi sa isang panayam kaninang umaga matapos mabanggit kahapon ng nagpakilalang dating bodyguard ni ex-Congressman Zaldico ang kanyang pangalan na nahatiran din umano ng maleta na may lamang pera. Ayon kay Chairman Garcia, walang kinalaman ang COMELEC sa mga proyekto para sa flood control. Commission. Magandang tanghali aga, ayon kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, may 11 players na ng Ateneo Blue Eagles basketball team ang nandito ngayon sa kanilang tanggapan. Isinusulong sa sangguniang panlalawigan ng Agusan del Sur ang pagkilala sa yumaong basketballista na si Rene Clerc Bobet Batatbonia sa pamamagitan ng paggawad sa kanya ng prestiyosong Dato Lipus Makapandong Award for Sports Excellence. Sa isang regular na sesyon ng kapulungan, inihain ang isang resolusyon upang kilalanin ang mga natatanging tagumpay ni Batatbonia sa larangan ng basketball, kabilang ang pagiging most valuable player sa palarong pambansang 2025 at pagkamit ng gintong medalya
para sa kuponan ng Pilipinas sa ASEAN School Games noong nakaraang taon.